sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong headlines, China Army, Navy at China Coast Guard nang haras ng mga mangisdang Pinoy, 41 barko ng China na ispatan sa West Philippine Sea. Pangulong BBM ipinagutos daw po ang agarang repatriation kay Zaldico. Extradition treaty sa bansang Portugal, pinamamadali ayon po yan sa kalihim ng DILG. Hirit naman ni Zaldico kontra passport cancellation at fugitive from justice declaration, ibinasura ng Sandigan Bayan.
mga namatay sa gumuhong waste landfill sa Cebu City. Umabot daw po sa 13. Pinaghahanap pa ang 23 nawawala. Mga tinamaan naman ng super flu sa Pilipinas, walang pagtaas kundi bumaba pa ang bilang ayon naman sa DOH. Armed Forces of the Philippines, matatag, hindi watak-watak. Ayon po kay Armed Forces spokesperson Colonel Francel Padilla. Higit sa 16,000 silid-aralan, asahang itatayo pakikinabangan ng 80,000 mag-aaral ayon naman sa DepEd. Sa Adibong TNT Global News, daan-daang Pinoy nurse sa New York lumahok sa kilos protesta para sa taas kompensasyon at healthcare. Sa sports, NU Men's Volleyball Team abay sasabak daw po sa ASEAN University Games sa Kuala Lumpur, Malaysia sa Disyembre. Showbiz. Rufa May Quinto abay inalala daw po ang namayapang mister sa kanyang anniversary post. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ngalan po nating partner si Kesa Sabson para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nangharas na naman ang mga barko ng China sa mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa WPS, na isang Filipino fishing vessel lang hinaras sa bahagi ng Baho de Masinloc. Nangyari po na turang insidente kahapon ng tanghali, Enero 12, nang harangin daw po ng People's Liberation Army Navy Ship 621 at China Coast Guard Ship 23521 ang fishing boat ng mga mangisdang Pilipino. Bukod sa mapanganib na paglapit sa mas maliit na sasakyang pandagat, nagpatunog din daw po ng malakas na sirena ang mga barko ng China. Wala namang napaulat na nagtamo ng sugat at agad na nakaresponde naman ng Philippine Coast Guard. Ayon po kay Trinidad, ito ang unang insidente ng harassment ng China sa loob po ng Philippine Exclusive Economic Zone ngayon pong 2026. Doble kayod naman ngayon sa pagbabantay ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, bunsod ng dumaming bilang ng mga barko ng China. Ayon po kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naispatan nila ang 41 barko ng pinagsanib na China People's Liberation Army Navy o PLAN, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Mula sa naturang bilang, 8 sa mga ito ay nasa bisinidad ng Baho de Masinloc, 14 naman sa Ayungin Shoal, 13 sa Escoda Shoal, at 6 naman sa Pag-asa Island. Dumami ang bilang nitong unang linggo ng Enero taong 2026 mula sa 20 barko ng China na naispatan noong Disyembre taong 2025. Nitong Enero 12, nagbalik naman sa agresyon ng China Coast Guard at China Navy ng buntutan at iharas ang mga mangisdang Pinoy dyan po sa area naman ng Baho de Masinloc. TNT Tomorrow's News Tonight. Ipinagutuso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang repatriation ay dating Congressman Zaldico. Kasabay po nito ay may direktiba din si Pangulong BBM na agad na ikasa ang extradition treaty sa Portugal para sa mabilisang repatriation kay Ko. Ayon po kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagbigay na ng instruction ng Pangulo para sa formal application ng extradition treaty kahit wala pang extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit hilingin daw po ng gobyerno ng Pilipinas ang repatriation sa pamamagitan ng Interpol para maibalik si Ko sa bansa kung talagang ito'y nasa Portugal. Magugunitang naglabas naman ng warrant of arrest noong nakalipas sa taon laban kina Go at 15 iba pa, kabilang po mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga direktor ng SunWest Corporation kaugnay ng anomalya sa flood control projects.
TNT Tomorrow's News Tonight. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ng apilan ni dating ako Bicol Party List Congressman Zaldico kaugnay ng pagkansila ng kanyang pasaporte at deklarasyon na siya'y pugante ng hustisya. Pinagtibay po na Anti-Graft Court ang una nitong desisyon matapos tanggihan ang motion for reconsideration ng kampo ni Ko dahil naman sa kawalan umano ng merito. Ayon po sa korte, wala nang legal na batayan si Ko upang humiling ng anumang relief dahil sa patuloy niyang pag-iwas sa proseso ng batas. Naharap si Ko sa 2 bilang ng kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y 289 million pesos na 289 million pesos na substandard road dike project dyan po sa Oriental, Mindoro. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, lumarga na ang unang asset recovery meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong pong taong ito para naman sa mabilisang pagbawi ng mga ninakaw sa flood control projects. Pinanguna mismo na Attorney Renato Paraiso, Chairman ng Technical Working Group ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang naturang pagpupulong. Sa gitna ng pulong, nagbigay po ng paalala si Paraiso sa mga kasapi ng kanilang tungkuling panagutin ang mga responsable sa anomalya. To make the people responsible for these flood control controversy and scandal accountable, recover as much assets as we can, preserve the assets so that the people and our courts may have something to look upon whenever they render their judgments. I think it's also important that we emphasize that the technical working group working as one, different agencies coming together. TNT Tomorrow's News Tonight. Nais pa rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ng ICI ang kanilang mandato at manatiling isang fact-finding body. Ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, ito ay bahagi daw po ng layunin ng Pangulo na masusing imbestigahan ang mga proyektong ng infrastruktura sa bansa. Kasunod po ito ng pahayag naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na plano nilang sumulat sa Pangulo para linawin ang guidelines ng komisyon sa gitna ng mga report na malapit nang ito'y buwagin ang ICI. Iginit mo ni Castro na hangad ng Pangulong pagkakaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na tututok sa investigasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Wala pa rin namanong malinaw na impormasyon kung may kapalit para sa mga nagbitiw na commissioners na sina Babe Singzon at Rosana Fajardo. TNT Tomorrow's News Tonight. Wala pa ring bagong mga commissioner ang Independent Commission for Infrastructure ICI na nag-imbestiga sa anomalya sa flood control. Ito po ay kahit pa noong 1 taon sunurang nagbitiw sina dating DPWH Secretary Babe Singzon at Rosana Fajardo. Iginit naman ng komisyon na patuloy lang sila sa kanilang trabaho kabilang po ang pagbawi sa ill-gotten assets sa kabila ng manoy nakatakdang pagbuwag sa kanila sa Pebrero. Muli pong iginiit ng Independent Commission ng commitment ito sa pagpagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para mabilis na ma-recover ang mga ninakaw na asset at pera ng taong bayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, napailing na lamang daw po si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nang tanungin tungkol sa usap-usapang binawi niya ang naunang pag-amin sa pagkakasangkot sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon po kay DOJ spokesperson Rafael Nicolo Martinez,
Nagtungo daw po si Alcantara sa DOJ para makipagpulong sa mga opisyal ng Witness Protection Program kung saan siya kasalukuyang sakop. Nilinaw po ng DOJ na wala pa silang natatanggap o na re-review na anumang affidavit mula kay Alcantara na bumabawi sa kanyang mga naunang testimonya. Kamakailan nag-turnover si Alcantara ng 181.37 million pesos sa DOJ bilang bahagi ng kanyang pangakong isoli ang kabuang 300 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. TNT Tomorrow's News Tonight. Naghain naman ng not guilty plea sina Sara Diskaya at 8 kapwa-akusado para sa kasong graft at malversation kaugnay ng Manoy 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Sabi sa DCRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ibinasura ng korte ang motion to quash information at motion to remain in the custody of the NBI ng mga ito. Mananatili po ang mga akusado sa Lapu-Lapu City Jail at dahil nakakuha na ng jurisdiksyon sa kanilang korte, maaari nang magpatuloy ang paglilitis. Kanina'y humarap naman ang mga akusado sa arraignment o pagbasa ng demanda sa Regional Trial Court Branch 27 ng Lapu-Lapu City sa Cebu. Magugunitang humirit po ang kontratista na maibalik sa kustodiya ng NBI kung saan siya sumurrender bago siya dinala sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. TNT Tomorrow's News Tonight. Bibigyan naman ng mas malaking papel ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim po ng 2026 National Budget sa layuning mailapit daw po ang programa ng gobyerno sa bawat komunidad sa bansa. Ayon po sa Department of Budget and Management, tatanggap daw po ang LGU ng 1.19 trillion pesos na National Tax Allotment o NTA. Ang nasabing pondo ay para palakasin ang basic services, suportahan ng kabuhayan at tulungan ng mga low income. Kaugnay po nito, ang mga proyektong ipatutupad sa mga bayan ay dapat magmula mismo sa local development plans para daw ho maiwasan ang proyektong hindi naman mapapakinabangan. Samantala, halos kalahati naman sa 39.82 billion pesos na pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management ang mapupunta sa rehabilitasyon at konstruksyon na ipatutupad ng mga local government unit. TNT Tomorrow's News Tonight. Malaki naman na may tutulong ng pagtaas ng food allowance para po sa mga persons deprived of liberty o PDL sa ilalim po ng 2026 National Budget. Sa ilalim po ng naturang pondo, itinaas sa 100 pesos ang subsistence allowance at gagawing 20 pesos mula sa 15 ang medical allowance ng mga bilanggo. Ayon po kay Congressman Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, mula 2019, 70 pesos lamang ang budget para sa kanilang pagkain at gamot ituhong mga PDL. Anya, bagaman at hindi pa sapat, subalit makatutulong umano ito para maisulong ang makataong pamuhay sa mga bilangguan sa bansa. Kaugnay po nito, ipatuloy nilang isusulong na may taas naman ang medical allowance sa susunod na fiscal year. TNT Tomorrow's News Tonight. Ipinatatanggal naman ni Senador Raffy Tulfo ang travel tax na ipinapataw sa mga Pinoy na bumibiyahe sa economy class. Anya, bugbog na ang Pinoy sa dami ng bayarin. Naku, tama po kayo, Mr. Senator. Kaya dapat lang at tanggalin ng iba pang ipinapataw na buwis. Sa iniharap na Senate Bill No. 88, layunin daw po nitong mamyandahan ang Republic Act No. 1478 at ang Republic Act No. 6141 o ang tinatawag na Travel Tax Law. Katwiran po ni Tulfo, nagiging pasanin sa mga Pinoy ang karagdagang tax. Lalo't bumibiyay mga ito na may limitadong budget lamang. Nilinaw po ng Senador na hindi ito tatanggalin dahil naman sa mananatili ang tax para sa mga pasaherong mayayamang nasa business
class. Abay maganda to, ano? Yung mga nasa economy class, malilibre sa travel tax. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, malaking hamon daw po naghihintay sa Department of Education at Commission on Higher Education sa implementasyon ng nakuhang pondo ngayon pong 2026. Ito naman po paniniwala ni Senador Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, matapos mapunta ang 1.3 trillion pesos ng 2026 national budget sa sektor ng edukasyon. Dagdag pa ni Aquino na sa kamay na ng mga ahensya kung paano ito ipatutupad at dapat daw pong tiyakin na walang ghost projects at ghost students. Nakapaloob dito ang budget para po sa classroom construction, pondo sa tertiary education subsidy, feeding program at maintenance and other operating expenses ng Higher Education Development Program. Kailangan nilang gawin yung tama, gawin yung tamang presyo, siguraduhin na walang korupsyon na sumingit dito sa napakalaking perang binigay natin sa edukasyon. They're responsible to the Filipino people, they're responsible to the Filipino students. At babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Nasa higit naman sa 16,000 classroom ang inasahan daw pong itatayo matapos aprubahan ang 105.7 billion pesos na public-private partnership project. Ayon po sa Department of Education, bahagi daw po ang nasabing proyekto sa kanilang programa para masolusyonan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa buong bansa. Inagpo ni DepEd Secretary Sani Angara, ang itatayong classroom ay para mabigyan ng sapat na espasyo ang mga estudyante at para makapagturo naman ng maayos ang mga teacher. Inaasang nasa 80,000 na mga mag-aaral sa bansa ang makikinabang daw po sa naturang proyekto. Samantala, bukod po dito ay mayroon ding programa sa ilalim po ng 2026 national budget na pinahintulutan ng LGUs na manguna sa pagpapatayo ng classroom sa mga eskwelahan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas, ang oras ganap na pong alas 9:29 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Atin mo nang alamin ang update mula po kay Noche Cacas. 7 suspect daw po sa robbery hold-up incident sa Nueva Ecija nasukol. Naaresto po sa Quezon City. Report mula kay RH27 Noche Cacas by Noche. Lakay Ray natimbog sa joint operation ng Quezon City Police at Police Regional Office 3 ang 7 suspect sa robbery hold-up sa Nueva Ecija at lungsod Quezon. Tiklo sina alias Richard, Raymond, John, JR, Manolito, Alvin at ang babaeng si alias Mariel. Batay sa report, nakatanggap ng flash alarm ang Quezon City Police District Station 16 ng flash alarm mula sa QCPD Tactical Operations Center hinggil sa isang Mitsubishi L300 van
na may plakang NKI 4600 na ginamit umano sa robbery hold-up sa isang Shell gasoline station sa Katipunan Blue Ridge A Uni Oil Gas Station sa Congressional Avenue, Pasong Tamo, Quezon City at ang Alpha Mart Convenience Store sa Barangay Dampulan, Hain, Nueva Ecija. Natukoy ang lokasyon ng naturang sasakyan sa Block 12, Lot 10, Tinagba Street, Barangay Greater Lagro sa Lungsod, Quezon matapos malocate sa tulong ng Global Positioning System o GPS. Dito na sinigawa ang operasyon ng QCPD at Hain Municipal Police Station na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect. Na-recover ng mga pulis ang isang steel vault ng Alpha Mart Nueva Ecija branch, crowbars at power tool, cellular phones, semi-automatic pistol, isang shotgun, samot-saring mga bala at di pa batid na quantity ng suspected shabu na may drug paraphernalia, cash money na higit 13,000 pesos at isang yung L300 Mitsubishi van na sinakyan na at ginagamit sa illegal na aktibidad ng mga suspect. Nabatid na si alias Jan ay may dati ng kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act noong November 2025 at kaso ring paglabag naman sa RA 10591 noong September 2016. Na-turn over na ng ang mga suspect sa Hain Municipal Police Station sa Region 3 para sa kaukulang pagpa-file ng kaso habang maghahain rin ng kaso ng robbery hold-up, paglabag sa RA 10591 at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang Quezon City Police District. Noche. Yes, Lakay Ray. Magkano naman yung vault? Ang walang binanggit pero yung nakuhang pera cash money Lakay Ray ay nasa 13,600 pesos na posibilidad na ito yung laman ng Volta Lakay Ray. Isipin mo Lakay Ray mula doon sa may Hain Nueva Ecija, yung sasakyan itinakbo dito sa may Quezon City at tinangay yung steel vault isinakay sa isang van. Gaano ba kalaki steel vault? Ano lang, hindi naman ganun kalakihan na Lakay Ray. Yung madaling bitbitin? Yung pang convenience store lang. Kaya nung natukoy doon sa GPS, pinagbigay agad sa ipinag-flash alarm agad ng Hain Nueva Ecija Municipal Police Station sa Quezon City kung saan yung parang ang payat naman yata na kulimbat nila samantalang organized criminal syndicate, ha? Oo. Yes, tama ka dyan, Lakay Ray. Ito yung mga nambibiktima din ng mga convenience store. Ang target, convenience store at biktima din ng robbery hold-up. Yung isang gasolinahan sa may Katipunan. Ayun. So meron nangyari rin na bukod sa may Hain, meron dito sa may Quezon City, no? Yes, oo. Dito sa may area ng sa may gasoline station sa Katipunan, Blue Ridge A, Uni Oil naman gas station sa Congressional Avenue sa Pasong Tamo, Quezon City. Ito talaga yung kanilang target. Ang lang dito, meron din isang babae Lakay Ray na si alias Mariel ang sangkot dito sa naturang criminal activities ng mga suspect. Wow. So ilan yung mga baril na nakuha? Yung isang shotgun Lakay Ray, nakuha yung isang shotgun, may pistol, tapos yung isang crowbars at power tools, tapos yung mga cellphones, tapos yung semi-automatic pistol Lakay Ray, at samot-saring bala ang na-recover. So shotgun lang saka pistol yung nakuha. Dito, meron ding nakuha suspected shabu na hindi pa matukoy yung kantidad o yung halaga.
ng illegal drugs. So, Ano ba to? ayun, ay, Tuloy na ba itong nabuwag o meron pa silang kasabwat na hinahanting ngayon? Hindi pa dinidisclose ng Quezon City Police District, pero may posibleng may kasabwat Lakay Ray. Itong organized na grupo ng kriminal kung saan ay nang-hold up ng convenience store at gasoline station dito sa nabanggit na mga lugar. Alright. Salamat, Bayanoche. Yan ating report, RH27, at sika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH27 Noche Kakas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, MMDA Northern Traffic Enforcement District, abay sinuyod daw po ang ilang lugar sa Caloocan. 36 na motorista na tikitan, 8 mga sasakyan ng hinatak. Ating alamin sa report ni Ka Federico Manalili, Ka Feds. Yes, kasama nga rin, magandang gabi at nga sa patuloy nga tayong nakakaranas ka ng mga kahit Pasko na, nakalipas na yung Pasko at bago to, kasama nga rin talagang mga kalsada. Talagang makikita mo, halos sa bumper to bumper pa rin ang mga nararanasang trapiko. Parang na talaga yung natural na, yung sa araw-araw na pag-ikot ka ng mga tingnan na nakikita sa kalsada. Kaya patuloy rin ang ginagawa ng mga otoridad, particular nga yung Metro Manila Development Authority, naka-assign mismo dito sa Northern Traffic Enforcement District, yung NTED, ay kung saan nga talaga sinuyod nila ilang lugar nga sa Caloocan. Kabilang dyan yung habaan ng Biserani Street mula yan sa EDSA, patagos ng C3 papuntang C3, ay sinuyod nila yan. At pagkatapos ay sinuyod, pinasok din nila yung kahabaan ng sakop ng Barangay 133 at 137 sa may General Mulberry Street at Barangay 137 sa may Sapote at Santa Don Vicente, hanggang makarating nila yung kahabaan ng Dagat-Dagatan Avenue. Siyempre, pag Dagat-Dagatan Avenue, andyan yung malalaking truck at talaga kung saan nahuli ng mga ating mga otoridad ng mga violator na mga driver at kung saan ano ba yung mga hinuli dyan? Mga nakapark lang sa gilid? Kasama rin. Kung ka talagang familiar ka, ikot ka talaga dito sa lugar na yan. Ang daming nakapark kasama rin Hindi, yung bang mga container van na wala nang nguso, wala nang ulo ng truck, pati rin ba yan hinatak? Oo nga, andyan pa yan. Mga nakaparada pa nga. Hinatak din ba? Hindi kaya atakin yun. Ayun nga Iba nga dyan, nabubulok na yata ibang mga container van na nakaparking lang sa gilid Ay kagandaan, wala na yung mga dating mga nare-report na yung talaga nangangalawang pa sa gilid. So wala na? Ngayon, nalilinis yan. Kaya lang nagiging problema, talaga nandiyan pa rin yung mga trailer truck na nakaparada. Hindi natin alam kung ba yan, nagpapahinga ba yung driver o inaabutan ba ng truck ban kaya sila nasa gilid. Pero ng mga ba yung mga kasi nakausli kasamang rin, di ba maraming tracking services dito sa Caloocan, particular sa Dagat-Dagatan. Maraming nakausli dyan, maraming sa kalabas ng karsada, mga nakaparking yung mga trailer truck na yan. Kaya yan ang mga pinagtitikitan ng ating mga otoridad, particular yung mga taga-MMDA. At doon mga ibang sasakyan ay naabot din at talagang walang driver, pinaghahatak yung 8 mga sakyan na walang driver na tuwian sa Samang Ray. Yan, tutubusin nila yan sa Tumana na, sa Marikina, doon nila tutubusin yung kanilang mga sasakyan. Malaki-laki yan, Samang Ray. 60 kilometer yan. Ang abuti niya, kung mula Caloocan to Marikina, mahaba-haba. Malaki-laki yan. Sana nila, huwag nang paabuti na hatakin. Dapat on the spot, nababayaran nila yung multa. Kaysa hatakin mo. Hatakin mo, kukunin mo pa sa may Marikina, no? Oo, kaya parang madala. Kasi kasamang rin, kasi kung saan din na pinaparking. Malaking kawalan sa kanila yan. Pag yan hindi umandar, siyempre, kung natatakbo yan, magkakarga niyan. Magdidiskarga sila. Malaking bagay sa kanila. Kaya agad-agad din naman nila tinutubos yan. Nakabuntot na rin agad yung ibang dana nila, yung driver nila at mga personnel nila para bayaran agad-agad yung ticket na na-issue para sa impounding kung magkano yung babayaran. Kasi mas malaki mawawala pag simple lang naman yan Kung pag may nakalagay na no parking, huwag ka magpa-park.
Oo nga, yun yan. Diba? Kailangan kasamang review. Yan. Unless Kailangan- na tinatakpan yung no parking sign. Ha? Ang iba pa kasamang rin, maglalagay pa nga ng kubol eh. Nakalagay pa nga dyan. Maglalagay pa ng kubol, nakakubol pa yung mga sasakyan eh. Para huwag mainitan eh. Yan na nga sinasabi. Bago magkaroon ng sakyan, dapat siguraduhin na merong parking area. Hindi yung sa gilid ng kalsada ipapark. Oh. Dapat nga sa batas yung sinasabi, yung inaano nga ni Sherwin Gatchalian na noon sinasabi, bago ka makabili ng sasakyan, kailangan meron kang parking. Yes. Meron kang inaarkilang parking bago ka mag-avail ng pagkuha ng sasakyan para hindi ka nagiging dagdag pa sa mga magiging obstruction. Sige. Ngayon, sa gabi, kahit mga iskinita na nga, kasama nga ba dyan, nag-aaway-aaway dahil sa parking. Sapat nang may tapat, paparking niya mo, nagkakaroon ng kaguluhan tuloy. Pero isipin mo, mali naman sila. Sila pa yung matatapang. Sila pa yung nagpaparking. Sila pa yung matatapang pag dumating na yung mga authority. Sila pa yung nakikipagtagutan. Alright, salamat Kapeds. Ayun ang ating report. Kaya ikot nga lang natin dito sa area ng Kamanaba. Federico Manalili para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Federico Manalili. TNT Tomorrow's News Tonight. RH Weather News. Sa ating weather mga kaibigan, meron po tayong update mula sa pagkasakognay po nitong isang LPA na nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Report mula sa Pag-asa, Miss Lori de la Cruz. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yung LPA natin huling nakita sa layong 825 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. At sa kasalukuyan ito ay nagdudulot ng mga pagulan sa Caraga, Davao Region, sa Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at maging sa Southern Leyte. Samantala sa Cagayan, Isabel at Aurora, magiging maulan din at sa titirang bahagi pa ng Cagayan Valley maging sa Cordillera Administrative Region dahil sa amihan. Yung mga pag-ulan doon ay dahil sa amihan. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather, liban sa mga localized thunderstorms. Again, yung LPA po na yan ay may medium chance o ibig sabihin katamtamang chance na mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, after 24 hours from now, posible po o potential ito na mabuo bilang isang bagyo kahit patuloy tayong mag-atabay sa magiging update po ng Pag-asa. So Ma'am Lori, magiging bagyo pala to? Itong LPA? Opo, mataas din chance sa niya mabuo po. At pag nabuo po ito ay papangalanan po natin yung si Bagyong Ada. Kung sakali ho maging bagyo, Ma'am Lori, saang direksyon ang tatahakin ito? Sa ngayon po, sa ating projection, mataas ding chance na lumapit po ito sa Bicol area, particular po doon sa eastern section ng Catanduanes. Pero most likely, mababa naman ang chance ngayon na maglandfall. Pero patuloy na mag-aabay kasi changes could still happen, especially that may amihan tayo. Ibig sabihin, posible pa rin ang landfall scenario. So meron pang maaring pagbabago no, kung sakasakali? Yes po. Hindi ba siya kayang lusawin ni amihan? Depende po yan. Magiging depende po yan sa magiging dynamic po nila. Yes, ma'am. Alright. So this coming days, mga ano ang projection po natin o forecast? Tayo ba'y uulanin po rito sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, maging sa Visayas and Mindanao? Sa Metro Manila, generally, okay pa naman ho. Kaya pa naman ho. Hindi gaanong malalakas na pagulan. At least until weekend. Ayun. Salamat, Ma'am Lori. Saan naman? Thank you so much. Si Miss Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa. TNT Tomorrow's News Tonight. At iba rin po mga balit na nanindigan po ang Armed Forces of the Philippines na walang pagkakawatak-watak sa kanilang hanay. Kasabay po nito ay naniniwala naman ng AFP na hindi na kailangan ng loyalty check sa kabila ng pagbawi ng suporta ng isang senior military officer kamakailan. Ayon po kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, tiwala sila sa kakayanan ng bawat commander na gawin ang kanilang trabaho nang naayon po sa chain of command. Ginawa ni Padilla ang pahayag sa Camp Aguinaldo matapos naman ng pagsasapubliko ni Colonel Odi Mongao ng kanyang kawalan ng kumpiyansa kay Pangulong BBM bilang Commander-in-Chief. Kagad namang sinibak si Mongao sa kanyang tungkulin bilang commander ng Training Support Group ng Philippine Army.
There is no loyalty checks to be conducted. Kilala po namin ang aming mga leaders. We know how our leaders conduct their own leadership skills. Nandiyan po yung pagtingin namin, respeto po sa aming mga higher authorities. And each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Yan po mga kaibigan, si Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Padilla. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagreklamo naman sa NBI si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay ng isang Facebook post na niya naglalaman ng seryosong banta sa kanyang buhay. Partikular na inireklamo ni Castro ang January 2 post ng Facebook page na luminous nina Trixie Cruz Angeles at Ahmed Paglinawan. Ayon po kay Castro, may pahayag sa naturang FB post na kanyang kinabahala at itinuring na may implikasyon daw ng karahasan sakaling iwanan naman siya ng kanyang mga kalyado. Naliwanag po ni Castro na siya ay nagreklamo para may matukoy ang mga otoridad na posibleng imbestigahan sakaling may mangyaring masama sa kanya. Samantala agad namang tumugon sina Cruz Angeles at Paglinawan at iginiit ng akbang ni Castro ay isang manong anyo ng panunupil sa kalayaan ng pananalita at pagpapahayag. TNT Tomorrow's News Tonight. Umabot na po sa 13 ang bilang ng mga namatay matapos pong gumuho ang waste landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ayon po sa Cebu City Fire Station, di matapos namang ma-recover ang 2 pang bangkay mula sa tambak ng basura ngayon pong Martes ng hapon. Patuloy daw po ang search, rescue at retrieval operations sa naturang lugar para makita ang nawawala pang 23 biktima. Dahil po sa trahedya, isinailalim po sa state of calamity ang buong lungsod ng Cebu. Matapos apurbahan ito sa isinagawang session naman ng Cebu City Council. TNT Tomorrow's News Tonight. Wala naman daw hong pagtaas sa mga tinamaan ng super flu sa bansa. At sa katunayan daw po ito'y bumabapas sa ngayon. Sa panayam po ng programa sa DZRH kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi niya na sa katunayan na sa 24,091 na naitalang kaso ng severe acute respiratory infection sa buong bansa noong 2025 ay 14 lang dito ang subclade K variant o yung tinatawag na super flu. Paliwanag po ni Domingo, ang influenza na naranasan daw po sa ngayon ay lumang sakit na, ngunit may bago lang na pangalan dahil naman sa ito ay nagpapalit ng anyo. Binigyan din ng opisyal na hindi dapat maalarma ang publiko sa super flu, subalit dapat na maging alerto lalo na sa mga matatanda at mga bata. Bumaba pa nga ho tayo eh. Ang naitala natin mula Enero 1 hanggang Disyembre 27 ng 2025 ay 24,091 na SARI, tawag natin dyan, Severe Acute Respiratory Infection cases. 14 lamang dito, Romel at Sister L, ang dahil sa subclade K or super flu. Datos po ito mula sa buong Pilipinas. Mas pababa ito ng 19%, no? Kumpara sa 29,600 na naitala noong 2024. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa dibong TNT Global News, dahandang Pinoy sa New York abay lumahok daw po sa kilos protesta para sa taas kompensasyon at healthcare sa Amerika. Ating alamin sa report ni Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Nag-walkout kahapon araw ng Lunes at nagsagawa ng welga ang libu-libong nurses sa 10 malalaking pribadong ospital sa New York City upang igit ang dagdag na staffing, sapat na pondo para sa health benefits at proteksyon laban sa karahasan sa trabaho na kadalasang nanggagaling umano sa mga pasyente.
Ayon sa New York State Nurses Association, humigit kumulang 15,000 na nurses ang sumali sa strike mula sa mga ospital, kabilang ang Mount Sinai, Montefiore at New York Presbyterian. Kabilang sa mga nangunguna sa kilos protesta ang maraming Filipino-American nurses. May ilang nurse naman na nagsabing kulang sila sa benepisyo at hindi nakakakuha ng sapat na pahinga habang nasa duty. Samantala, sinabi ng Mount Sinai na aabot sa $1.6 billion sa loob lamang ng 3 taon ang gastos kung matutugunan ang mga panukalang ng Unyon. Dahil dito, nagdeklara ng disaster emergency si New York Governor Kathy Hochul na nagpapahintulot sa pagpapasok ng mga medical personnel mula sa ibang estado at bansa hanggang sa February 8. Nag-deploy na rin ang Mount Sinai ng mahigit 1,000 na temporary nurses, habang sinabi naman ng New York Presbyterian na bukas at patuloy ang kanilang serbisyo. Ang huling negosasyon sa Union at mga ospital ay naganap isang araw bago ang strike. Hanggang kagabi, araw ng Lunes, wala pang anunsyo kung kailan muling mag-uusap ang dalawang panig. Para sa TNT Global News, ito si Vina Perl Hasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Wina Perl Hasoro. At ngayon, TNT Sports and Games. sa ating sports mga kaibigan, NU Men's Volleyball Team abay sasabak daw po sa ASEAN University Games sa Kuala Lumpur, Malaysia sa buwan ng Disyembre. Report mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Irerepresenta ng National University Men's Volleyball Team ang Pilipinas sa ika-22 edisyon ng ASEAN University Games sa Kuala Lumpur sa Malaysia sa darating na Desyembre. Kasunod ito ng kanilang pagkapanalo sa finals ng Philippine University Volleyball League laban sa Mapua Cardinals. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ng NU Bulldogs para depensahan ang kanilang titulo sa Season 88 ng UAAP. Pangungunahan ni Alas Pilipinas members sa sina Buds Budin, Leo Ordiales, Jade Disquitado at Renzmel Tagibolos ang kapunan para masukit ang 6-pit championship. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas. Sa ating showbiz, si Miss Rufa May Quinto abay inalala daw po ang namayapang mister sa kanyang anniversary post. Report mula kay Don Carlos. Don. Inalala ni Your Face Sounds Familiar contestant at komedyanteng aktres na si Rupa May Quinto ang kanyang namayapang asawa na si Trevor Magallanes. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Rupa ang masasayang moments at kung gaano kahanso ng asawa sa anak nilang si Athena. Nagpasalamat ang komedyante sa buhay ni Trev at pag-aalaga nito sa kanya simula noong nabuntis hanggang sa maisilang ang anak. Dagdag pa ni Rupa, kuwang-kuha ng kanyang anak ang ngiti, mukha, boses at ugali ng kanyang asawa. Ikinasal ang dalawa noong January 13, 2016 sa San Francisco, America at nagsama ng ilang taon bago ang biglaang pagkamatay ni Trev nitong nakaraang taon. Para sa TNT Showbiz, ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Uy, thank you kina Antonio Carrasco, si Banong Ski, ayan. Maging si Beth Gray, si Arvin Capasilio, Mavic Dewan, Jericho Ferrer, maging si Miggy Villa, Señorico Elgarico, at marami pang iba. Ayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you po sa buong persa ng DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, 10:00 ng gabi.